Mahal sa 7K yan. Oh yes, mahal talaga yan sa 7K. Sorry, hindi ko nabanggit dun sa last video kung magkano namin to nabili. Loko-loko kasi tong pamangkin ko. So, ang pinost ko kasing budget is 7K. Ang sabi kasi ng pamangkin ko, 7K yung budget niya. Syempre, may mga nag-offer dun sa comment section ng mas mababa sa 7K. Like 6.5, like 5K, like 4, 5K. Mga ganun ba? So, lahat ng comments nyo talaga, lahat ng in-offer nyo, tinignan ko talaga yan lahat isa-isa hanggang sa sumakit yung mga mata ko. May mga piniim ako na maganda pa talaga yung bike nila, tapos sobrang mura pa. Ang problema kasi is malayo. May hirapan kami imit yung seller. So tumingin uli ako dun sa mga nag-offer sa comment section. At eto yung nakita kong pinakamura at pinakamalinis pa sa lahat. Ang presyo talaga nito is 5,500. Pero dahil nga malupit tong pamangkin ko, eto yung usapan namin ng seller. Sabi ko, 5K idol, bukas meet up sa Anonas. Kaya po up kahit konti pa or final price na yan. Sabi ko naman, nababatrip nga ako dito sa pamangkin ko eh. Sabi 7K budget. Yun pala, 4.5K lang. Mag-a-add lang ako ng 500 para makabili na. Sabi naman ni idol, sige idol, okay na yan. So from 7K, nakabili kami ng Fixie whole bike. Gagamitin na lang ng 5,000 pesos. Feeling ko okay naman na to sa 5,000 pesos. Kasi malinis pa naman siya. Maganda rin yung specs niya. Marami pang mas mura tulad ni J-Lab tsaka ni Solana. Kaso hindi ako familiar doon kasi bago lang sila sa market. Kaya mas nagsettle kami ng pamangkin ko dito sa sale. Kasi familiar ako dito, mas kilala ko to at matagal ko na nakikita to. Tsaka medyo subok na rin tong brand na to. Mas may tiwala ako dito compare doon sa ibang brand. So yun lang naman. Sana may natutunan din kayo sa pagbili ng second hand na bike. Kita-kits na lang sa Lazada guys. Ride safe!